Mga kapatid, partner, good evening. Magandang gabi, partner. Ay, eto lagi tayo may mga balita tungkol sa rape o panggagahasa, pero ito mga kapatid, kakaibang istorya talaga ito. Tingnan po natin ang isang litrato. Hulaan niyo po kung sino ang ni-rape at ang nang-rape. Nako, parang ayoko isipin ang sagot, partner, dahil either way, masaklap ata ang resulta. Yun nga, partner sinabi mo pa, itong lalaking ito, ay arestado na. 21 taong gulang na si Blake Sanderford na taga Louisiana, USA. Ang ginawa niya ay ginahasa niyang alagang aso tapos ipinost pa niya itong video sa internet. Nako, para itiling malaki pa niya. Oo, mga kapatid, huwag niyo na pong abangan ang video at hindi namin ipapakita yan. Itinago na rin ang pagkakakilanlan ng asong biktima. So, hindi yun yung aso nakikita niyo sa video. Oo. At narito na po ang ating headlines ng Aksyon Journalismo. Ngayong gabi, Justice delayed is justice denied. Huwag na tayong magpa-epal dito dahil nawawala ng gana ang nanonood. sa first day ng pagsali ni Senador Miriam Defensor Santiago sa impeachment trial, Miriam, nagpagkawala na naman ang malulupit na tirada. Mr. President, may I beg please that I should senator because it sounds to me like the baby senator. Tinuturong kumontrata ng hard killer para patayin si Ramjen Revilla na si Ryan Pastera. Sumuko na. Pastera, di raw nagtago. On vacation lang. 5 magpipinsan, minanyag ng kuya-kuyahang inampun lang ng kanilang lola. 15 mangingisda nilatrat sa karagatan sa Basilan, patay. Sa Aksyon Abroad. Like that? Mga nakakadiring tunog na nagagawa ng katawan ng tao, tampok sa isang science exhibit sa Canada. Sa Sidetrack, babae nag-tweet ng pasasalamat sa panibagong taon na siya'y buhay, biglang namatay. At sa Showbiz, pagpapaseksa ni Casey Concepcion para sa cover ng isang fashion magazine. Pagre-rebelde nga ba dahil kay Piolo Pascual? Ay mga kapatid, mahigit 2 oras lang pero talaga namang buhay na buhay mga eksena sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona kanina. Sa unang pagkakataon rin kasi umiksena na sa trial si Senadora Miriam Defensor Santiago. Ang depensa at prosekusyon tuloy parehong nakatikim ng mga banat mula sa kanya. Ano naman kaya ang sagot nila sa mga tirada ng Senadora? Kay Imson, ikwento mo. Prepare. You not waste the time of this court. Parang opening sa boxing ang tirada ni Senador Miriam Defensor Santiago nang magsalita sa impeachment trial sa Senado kanina. At ang unang nakatikim ng bagsik ng Senadora, ang prosekusyon. Nang tanungin kasi ni Senator Santiago ang depensa at ang prosekusyon, ang huli mukhang hindi na naman handa. But for the totality of the trial period, how many approximately do you intend to present? And don't shake your head at me. You should have known. You should even have a trial brief. Yes, Your Honors. Oh, so what? What is the answer? How many witnesses do you intend to present? Banat pa ng Senadora, bakit tila pinatatagal ng bawat kampo ang pagdinig? Justice delayed is justice denied. Huwag na tayong magpa-epal dito. Pati si Presiding Senator Judge Juan Ponce Enrile nakatikim sa katarayan ng Senadora. Mr. President, may I beg please that I should senator because it sounds to me like the baby senator. The gentle woman senator from Iloilo. Opo. Habang nagpapahupa ng init ng ulo ang Senadora, sinagot naman ang prosekusyon ng banat ni Santiago na hindi sila handa. Di ba baliktad? 7 testigo namin today, hindi namin napresenta. So nilabas na naman nila yung teknikalidad para maantala at hindi matuloy yung trial. Sa akusasyon naman na pinatatagal ng prosekusyon ng hearing, depensa ang sinisisi nila. Takpan nila yung ebidensya namin, tinatakpan yung katotohanan. Unang beses pa lang dumalo ang Senadora sa impeachment trial kanina, pero mukhang agad na siyang nawalan ng gana. Would really rather, go scuba diving in the Bermuda Triangle and get possibly lost there. Kay Imson, News 5. Tuloy pa rin ang debate sa nilalaman ng Article 2 ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Ayaw kasing pumayag ng depensa na pag-usapan rin sa ilalim nito ang sinasabing ill-gotten wealth ng pinapatalsik na Chief Justice. Jovi Francisco, ikwento mo.
Ito ang pasalubong ng defense panel sa impeachment court matapos ang mahabang break. Isang memorandum para pigilin ang prosekusyon na ipresenta ang mga ebidensya at mga witness sa umano'y ill-gotten wealth ni CJ Corona. Katwiran ng depensa, non-disclosure ng salin ni Corona ang pinag-uusapan sa Article 2 ng impeachment complaint at hindi dapat kasali rito ang paghalukay sa ill-gotten wealth ni Corona. Kaya ang tanong ni Senador Gregorio Honasan, to the principle or the rule that we are assuming, or the presumption of innocence is a principle or a rule that we are applying here. pero gate ng prosekusyon, kasali sa verified complaint ang usaping ill-gotten wealth. Nasa explanation part daw ito ng Article 2. Maski ang presiding judge, naguguluhan daw sa Article number 2. No filing of any motion to dismiss with respect to the allegation of ill-gotten wealth. And we consider this as waiver. Waiver in the sense that the respondent understood what is ill-gotten wealth. If an ordinary layman can understand what is an accusation of ill-gotten wealth, with more reason, if you are the Chief Justice. Sinabi mo, magnanakaw si Chief Justice Corona. Is that a statement of fact? That is a conclusion of fact. But what is the basis? That is precisely what was omitted in this particular impeachment complaint, Your Honor. That's why... Maski ang presiding judge, naguguluhan daw sa Article number 2. Your Honor. But you made an enumeration of the articles under which you're impeaching the respondent. What is the utility of that listing if those are not allegation of ultimate facts? Kaya ang ikalimang araw ng Corona trial, nauwi lang sa debate sa teknikalidad. That is not even necessary. The rules of court itself provides these rules shall be liberally construed so that we can achieve justice that is just, speedy, and inexpensive. Naging malaking question rin kung anong ebidensya ang katanggap-tanggap sa impeachment court at kung gaano nga ba dapat maging liberal ang naturang korte sa mga susunding alituntunin. Humilit din si Representative Neil Tupas tungkol sa pagiging istrikto raw ng korte. The prosecution feels that the proceeding is being conducted like a criminal trial. With due respect, Your Honors. Kaya ang sagot ng presiding officer, Na ako po ay wala akong kinikilala, kinikilingan dito sa kasong ito. Wala akong kinikilala na amo at pagsilbihan kung hindi ang taong bayan at ang ating bansa. At hindi po ako magiging kasangkapan ng maski sino man. At ako po ay hindi gagawa ng pasya na hindi makatarungan. matapos masabon si Tupas, ipinaalala ni Senador Vicente Soto na wala na silang matatalakay pa hanggat di nasasagot ang memorandum na isinumite ng depensa. Kaya in-adjourn agad ang trial. Joby Francisco, News 5. Kumakalat ngayon ang litrato ni Pangulong Aquino kasama ang lead impeachment prosecutor na si Neil Tupas. Hindi pa masabi kung kailan at saan kinunan ng litrato, pero dahil dito lumalakas tuloy ang mga bulungan na mismong si Pinoy ang nagbibigay ng utos para idiin ang punong maestrado. Agad itong itinanggi ng prosecution. Panawagan ng kampo ni Corona sana nga raw manatiling off-limit si Pinoy sa diskarte ng mga prosecutor. Hindi panibago ito. Ito ay bahagi lamang ng pamamaraan ng defense para lalong i-divert yung attention natin. Samantala, agawan sa lugar na pangingisdaan ang sinasabing ugat ng pagmassacre sa 15 mangingisda sa Basilan kahapon. Sa 15 napatay, 4 na bangkay pa lang ang nare-recover. Maswerte namang nakaligtas ang pamamaril. Ang pamamaril sa 3 pa nilang mga kasama. Kanina, ginalugad ng mga tauhan ng Coast Guard ang Sulu Gulf, pero wala na silang bangkay na nakuha. Blanco pa rin ang militar kung sino ang grupo na may kagagawan ng pagpatay. Matapos ang kasal, papunta na ngayon sa kanilang honeymoon destination ang mag-asawang Roman at Shalani Romulo. Kanina, lumipad na patungo ng Hong Kong ang dalawa at sasakay sila sa connecting flight papunta ng Rome, Italy kung saan sila mag-honeymoon. Pero kung hanggang kailan sila sa labas ng bansa, ibalato na lang natin yan sa mag-asawa.
Sa ating pong journalismo question ngayong araw, tinanong natin ng mga citizen journalists kung anong reaksyon nila sa unang araw ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa impeachment court. Lahat ng mga nag-comment, nabuhayan raw ng magpakita si Miriam tulad din nagbabatak Lunam. Hindi raw nasayang ang boto niya kay Senadora Santiago. Sabi namin Natalie Maravillon, magandang suggestion si Miriam para mapabilis ang impeachment at di masayang ang oras ng mga tao. At hindi naman ni Kix Nido, mas naging masaya ang impeachment trial dahil nga kay Miriam, sana raw ay simulan na rin niya ang kanyang mga pick-up lines. Susunod, suspect na itinuturong kumontrata ng pagpatay kay Ramjen Revilla. Sumuko na. Babae sa Amerika, patay matapos magpasalamat sa kanyang birthday sa Twitter. At Casey Concepcion pinag-uusapan sa internet dahil sa daring na magazine cover. Casey, nagwawala na nga ba dahil broken-hearted kay Piolo? Abangan